Masilan tayo sa mga bagay na mahahalaga sa atin. Halimbawa, kapag tayo ay bumili ng damit, iba hinahanap natin ay yung paborito natin damit. Hinahanap natin ay yung espesyal na damit. Pag bumili tayo ng pagkain, hindi ba hinahanap natin ay yung espesyal na pagkain, yung paborito natin pagkain? Ayun din sa mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din mga gawain na espesyal, may natatanging katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang ating magiging paksain sa Allah. Metro Manila Imam and Preacher Association. Tunay na nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo sa iisang dahilan o iisang layunin. Ito ay ang ating sambahin upang masamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maglingkod sa Kanya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya tayo nilikha at ang mga jin ay upang sumamba sa Kanya. Sa dami ng mga gawain pagsamba sa Allah, kung minsan ay matatanong natin kung ano ang mga pinaka espesyal na gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Normal sa atin na mapili, masilan tayo sa mga bagay na mahahalaga sa atin. Halimbawa, kapag tayo ay bumili ng damit, di ba hinahanap natin ay yung paborito natin damit? Hinahanap natin ay yung espesyal na damit. Pag bumili tayo ng pagkain, hindi ba hinahanap natin ay yung espesyal na pagkain? Yung paborito natin pagkain? Gayon din sa mga gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon din mga gawain na espesyal, may natatanging katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang ating magiging paksain sa Allah. Ahabbul a'mali ila Allah, ang mga espesyal o mahahalaga na gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya al-a'malu allati tuhibbuha Allah wa yusibu 'alayha 'azamu thawab. Na kung saan ang mga gawain na ito ay kanais-nais, kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino man ang gumawa nito ay pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking gantimpala. Una dito mga alipin ng Allah, as-salatu ala waqtiha. Ang pagtataguyod, pagsasagawa ng salah o sambayang ala waqtiha, sa takdang oras. As-salatu ala waqtiha, pagsasagawa ng sala, pagtataguyod ng sambayang ala waqtiha, sa kung ano ang mismong oras ng sala o sambayang, ay doon mismo isasagawa ang sambayang o sala. Huwag tayong makampante na kampante na tayo dahil tayo ay nagsasagawa ng sala pero wala doon sa tamang oras. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kaawa-awa, kapahamakan, kalugian ang mga tao nagsasala, nagsasagawa ng sala, nagsasagawa ng sambayang, subalit pinagpapaliban nila ito hindi doon sa takdang oras kung kailan ang tamang oras ng waktu ng pinagsasambayangan nila.
Si Mas'ud, Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, nang tanungin niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung alin sa mga gawain ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sagot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ang pagtataguyod ng sambayang o sala sa takdang oras na ito, sa takdang oras. Alam niyo mga alipin ni Allah, ang sala o sambayang ay madalas na natin marinig. Tila ba basic na lang sa atin ang usapin sala o sambayang. Pag narinig natin ang salitang sala o sambayang, ay common na sa atin mga Muslim. Pero alam niyo ba mga alipin ni Allah na ito rin ang kauna-unahan susuriin, lilitisin sa atin sa araw ng paghuhukom sa ating mga gawain na yung ating salah. Inna awwala yuhasabu 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Nakatotohanan ang kauna-unahang lilitisin, iimbestigahan, susuriin sa ating mga gawain sa araw ng paghuhukom ay ang ating sala o ang ating sambayan. Bago matutal, bago malitis ang iba nating gawain sa araw ng paghuhukom, ang gantimpala ng iyong pagsasamba, pagsasakat, pagbibigay ng kawang gawa, pag-aayuno, uunahin muna ang sambayang. In saluhat saluhat sa'iru amali kulluhu, wa in fasadat fasadat sa'iru amali kulluhu. Kung sakali man napasado ang paglilitis sa iyong salah, ay lahat ng iyong gawain ay magiging madali na lang ang paglilitis nito. Wa in fasadat fasadat sa'iru amali kulluhu. Subalit kung bagsak ang grado ng iyong pagsasala, pagsasambayang, ang lahat ng iyong gawain ay magiging mahirap. Mahihirapan itong pumasa. Sa ating mga anak, tayong mga magulang ay inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-salah. Utusan ninyo ang inyong mga anak sa pagsasagawa ng sala o sambayang. Wahum abna'as wahum sab'un. Kapag sila ay umabot na sa 7 taong gulang, pagdating ng 10 taong gulang na hindi pa sila nagsasala, pwede mo na silang paluin para sila ay makapagsala. Afarriqu bainahum fil madaji'. At ihiwalay sila ng higaan o tulugan. Sa madaling salita, bigyan na sila ng privacy. So yun ang unang-unang gawain na espesyal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya salatu ala waqtiha. Ang pagsasagawa o pagtataguyod ng sala sa takdang oras. Tinanong muli ni Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung pagkaraan ng pagtataguyod ng sala sa takdang oras, ano pa ang gawain na kamahal-mahal, kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Ang tratuhin ng maayos, pakitunguhan ng maayos ang ating mga magulang.
Tingnan niyo mga alipin ng Allah. Sa hadis na ito ay pagkaraan, sabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagsamba, pagtaguyod ng sala, ano ang sunod niyang sinabi? Na pangalawa sa pagtaguyod ng sala, birrul walidain. Ang pakikitungo ng maayos, pagtrato ng makatarungan sa ating mga magulang. Maging sa banal na Quran, sa bawat pag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya, dinudugtungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pakikitungo ng makatarungan maayos sa ating mga magulang. Sinabi ng Allah sa suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ipinag-utos ng iyong Panginoon, O Muhammad, alla ta'budu illa iyyah, na huwag kang sumamba maliban sa Kanya. Ibig sabihin ng huwag kang sumamba maliban sa Kanya ay wala kang kikilalanin na ibang Panginoon, sasambahin na ibang Panginoon, kikilalanin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at wag na wag mo itong hahaluan ng pagtatambal. Kung minsan tayo ay sumasamba sa Allah, sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, subalit may halong pagtatambal. May mga gawain na akala natin napakaliit lang, pero pwede pala itong ikapahamak, pwedeng ikasira ng ating pag-ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, pupunta ka ng masjid para magsala, para magsambayang. Ito ay gawain pagsala, gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago ka umalis sa iyong bahay, kinatok mo muna ang iyong pintuan sa paniniwalang pag hindi mo ito narinig, may mangyayaring masama sa iyo. So ito ay isang uri ng pagtatambal sa Allah. O kaya ay paghingi ng tulong, panalangin, na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paalala sa atin lahat na kung minsan mayroon tayong mga pamilya na malapit sa atin, kapag sila ay pumanaw na, kung minsan makita natin sa social media na pinupost ng iilang sa ating kapatid, ama, ina, wag mo akong pabayaan, patnubayan mo ako. Yun ay napakalaking kasalanan. Bakit doon ka humihingi ng patnubay? Samantala, tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng patnubay. Minsan mayroon tayong makikita sa ating mga kabataan, kapag wala na ang kanilang mga magulang, nagtapos sila mag-aral, pupunta sila sa puntod na kanilang magulang. Sabay sabing, mahal kong ina, para sa iyo ang pagtatapos ko na ito, patnubayan mo kami, wag mo kaming pabayaan. Yun ay isang uri ng shirk. Bakit doon ka hihingi ng patnubay? Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pwede magpatnubay. Ang pagkikitungo ng maayos sa ating mga magulang ay napaka-importanting gawain na ito. Especially sa panahon natin ngayon, na malayong-malayo na ang kalagayan ng mga kabataan kumpara sa kapanahunan natin noon. Mahal kong kapatid sa Islam, lalo-lalo na sa mga kabataan, ang pagkikitungo ng maayos sa ating mga magulang ay kabilang ito sa napakahalagang kautusan ng Allah. Tingnan niyo ang talata na ito. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pagkaraan, ipag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa Kanya.
Ano ang isinunod niyang ipinag-utos? Wabil walidaini ihsana. Ang yung dalawang magulang, pakitunguhan mo ng maayos, tratuhin mo sila ng maayos. Sa hadis na binasa natin kanina, nagkasunod rin. Ang pagtataguyod ng sala at pagtrato ng tama, makatarungan, maayos sa ating mga magulang. Sa talata na ito, pagsamba sa Allah at pagtrato ng tama sa ating mga magulang. Ang mga magulang natin, mga alipin ng Allah, mga mahal kong kapatid sa Islam. Nag-iisa lang yan sa buong mundo. Ang kapatid pwede maging 2, 3, 4, 5, 10 ang iyong kapatid. Ang asawa pwede kang mag-asawa na hanggang 4. Pero ang nanay mo, ang tatay mo, kailanman ay hindi magiging 2 ang tatay mo at hindi magiging 2 ang nanay mo. Kaya nga sa isang hadis na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Rajma anfin. Lugi, kapahamakan, lugi, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang taong naabutan niya ng buhay ang kanyang magulang, pero hindi ito naging daan para makapasok siya sa paraiso. Ibig sabihin, hindi niya sinamantala ang pagkakataon na makamit niya ang paraiso sa pamagitan ng pagkikitungo niya ng maayos sa kanyang mga magulang. Rida Allah fi ridal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ang pagmamahal ni Allah, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasang-ayon sa pagmamahal ng iyong 2 magulang. Ang puot, galit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasang-ayon sa galit ng iyong 2 magulang. Kahit pa namatay ang ating mga magulang, hindi pa rin tapos ang ating obligasyon na pakitunguhan sila ng maayos. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ipanalangin mo sila, ipagdua mo sila. Rabbirhamhuma, Panginoon ko, ikaawaan mo sila, kahabagan mo sila. Kama rabbayani sagira, kung papaano nila ako binantayan, papaano nila ako inalagaan, paano nila ko kinalinga ng panahon na ako ay maliit pa lamang, musmus pa lamang. Isang lalaki pumunta kay Ibn Umar radiyallahu an. Sinabi ng lalaki na ito kay Ibn Umar, inni hamaltu ummi ala dhahri. Sabi niya, pasan-pasan ko ang aking ina sa aking likod nang kami ay nag-hajj. Fahal taraktu haqqaha, sa pamamagitan ba nito na buhat-buhat ko siya, binuhat ko siya, pasan ko ang aking ina sa aking likod sa kami ay nag-hajj, naibigay ko na ba ang kanyang karapatan? Natumbasan ko na ba ang kanyang paghihirap sa akin? Sabi ni Ibn Umar radiyallahu an, la, wala bizafratin wahida. Hindi, wala. Kahit kakiting o kahit yung isang bisis lang ng pag-iri sa iyo ng iyong ina ay hindi mo natumbasan. Walakin aksanta Allahu yusibuk, subalit tinrato mo siya ng tama, gagantimpalaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating mga kabataan ngayon, na tila ganun na lang kadali sa kanila na sumagot-sagot sa kanilang magulang. Ganun na lang kung sagutin nila ang kanilang nanay. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā 'uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
indal kibar, kung sakali man ang datna sila ng katandaan, isa sa kanila o kaya ay dalawa sila, fala taqul lahuma uf, wag mong pagsalitaan sila ng uf, mga salita na nagkakasakit sa kanilang damdamin, kahit hindi ito pasigaw, kung nagdudulot ito ng sama ng loob sa iyong magulang. Wala tanharhuma, wag na wag mo silang pagtataasan ng buses. Wa qul lahuma qawlan karima, ang ipinag-utos sa atin ng Allah, kausapin sila sa pamamagitan ng malumanay, makatarungan na pagkikipag-usap. Pangatlo na gawain na kanais-nais, kaibig-ibig, special sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-jihadu fi sabilillah, ang pagkikibaka, pagkikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usually kapag narinig natin ang salitang jihad, ang una-unang pumapasok sa karamihan sa atin ay pagkikipagdigmaan o pagkikipagbarilan, in short. But maraming uri ang jihad. Ang pagtitiis mo maghanap buhay ng halal, ang pagtitimpi mo ng gumawa ng masama, ay kabilang din ito sa jihad. Ang pagtitiis mo na maghanap buhay ng halal, sa kabila ng pwede ka naman maghanap buhay na haram, ay kabilang din ito sa jihad. Ang ginagawa natin na ipalaganap ang salita ng Allah, ang turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay napakalaki itong jihad. Kabilang pa mga alipin ni Allah sa mga gawain na espesyal sa Allah subhanahu wa ta'ala, idkhalu surur ala al-muslim, ay kung papaano mo mapasaya ang kapatid mong Muslim. Papaano mo siya matulungan sa kanyang mga hinaing, sa kanyang mga suliranin, sa kanyang mga problema. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas anfa'ahum linnas, ang pinaka mamahal na Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong kapakipakinabang sa kapwa niya tao. Anfa'ahum linnas, kapakipakinabang, matulungin, may pakialam sa kapwa niya Muslim. Maminamahal na alipin na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga gawain na ito ay iilan lamang sa mga gawain na mayroon natatanging gantimpala o espesyal na katayuan, kalagayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin na may sakatuparan ang mga gawain na ito, upang sa ganon, pagdating ng araw ng paghuhukom, ay makamtam natin, makamit natin ang gantimpala na ipinagkakaloob niya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.